Langis laban sa grasa, kailan gagamitin ang bawat isa? Kamusta mga mahilig sa inhinyeriya? Ngayon, pag-uusapan natin ng masinsinan ang isang pangunahing pero madalas napapabayaan na paksa sa mekanika, ang pagkakaiba ng langis at grasa. Tuklasin natin ang kanilang kakaibang katangian, unawain ang superpower nila at sagutin ang mahalagang tanong. Kailan dapat gamitin ang bawat isa para masigurong pinakamainam ang performance at tibay ng iyong makina at kagamitan? Ito ay mahalagang kaalaman na lampas pa sa mekanikong talyer, umaabot hanggang sa pinakasimpleng pagkukumpuni sa bahay. Naranasan mo na bang humarap sa isang makinang na stuck, isang bisagragrang lumalangit-ngit, o isang motor na parang hindi gumagana ng tama? At ang unang tanong na pumasok sa isip mo ay, kailangan ba itong ladyan ng pampadulas? Pero anong klaseng pampadulas? May lata ka ba ng grasa sa garahe at bote ng lanis sa kabinet? Pero alam mo ba kung alin ang dapat gamitin sa bawat sitwasyon? Pwede bang basta kung ano ang madaling kunin? Ang totoo, ang tamang pagpili ng pampadulas ang maaring maging dahilan kung bakit tatagal at magiging maayos ang gamit mo. O kaya naman ay mabilis itong masira. Unang-una, dapat nating malaman kung bakit mahalaga ang pagpapadulas. Isipin ang dalawang metal na magkiskisan habang gumagalaw. Anong mangyayari? Alitan, init at pagkasuot. Sa maikling panahon, magde-deform ang piyesa, mawawala ang bisa nito at sa huli ay masisira. Ang pagpapadulas ay mahalagang sining ng paglika ng protektibong patong sa pagitan ng mga ibabaw na iyon. Ang pelikulang ito ay nakakatulong magpababa ng alitan, kontrolin ng init, protektahan laban sa kalawang at harangan ng dumi o kontaminante. Kaluluwa ito ng mekanika na tinitiyak na maayos ang galaw ng lahat at mas tumatagal ang mga ito. Kung pareho lang ang gamit, bakit may dalawang uri ng pampadulas na magkaiba ang katangian? Ano nga ba ang pinagkaiba ng langis at grasa? Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil dito nakabatay kung kailan dapat gamitin ang bawat isa. Para masagot ito, dapat nating maintindihan ang komposisyon at pag-uugali ng bawat isa. Simulan natin sa langis. Ano ba ito? Sa pinakaubod nito, ito ay isang malapot na likido na maaring galing sa petrolyo gaya ng mga mineral na langis o gawa sa laboratorio gaya ng mga synthetic na langis. Mayroon itong iba't ibang mga additive na nagpapabuti sa mga katangian nito tulad ng resistensya sa oksidasyon, kakayahang maglinis at kakayahang makatiis sa presyon. Ang pangunahing katangian nito ay ang pagiging madaloy nito. Ang langis ay malayang gumagalaw, nakakapasok sa maliit na espasyo at bumubuo ng manipis na patong sa pagitan ng magkadikit na ibabaw. Ang kakayahan nitong dumaloy ang nagbibigay sa langis ng ilan sa pinakamalalaking benepisyo nito. Una, mahusay itong magpalamig o magtanggal ng init. Sa mga makinang lumilika ng matinding init dahil sa tuloy-tuloy na pagkikiskisan, tulad ng mabilis na makina ng kotse, umiikot ang langis para alisin ang init sa pyesa at ilipat ito sa sistema ng pangpapalamig. Kung wala ang kakayahang ito, hindi may iwasan ang sobrang pag-init. Pangalawa, may tungkulin din ang langis sa paglilinis. Habang umikot ito, nadadala nito ang maliliit na partikel ng dumi, mga partikulang dulot ng pagkasuot at mga byproduct ng pagkasunog, dinadala ang mga ito sa filter kung saan sila nasasala. Itong tumutulong panatilihing malinis at walang gasgas ang mga panloob ng makina. Panggatdo, dahil sa likido nito, nakakapasok ito sa mga komplikadong bahagi ng pagpapadulas, lalo na sa mga sistemang may mga bomba at mga daluyan ng pagpapadulas, na tinitiyak na lahat ng gumagalaw na pyesa ay nakakakuha ng proteksyon. Klasikong halimbawa ng paggamit ng langis, ang internal combustion engine, automatikong transmission, hydraulic system at turbina. Sa anong mga sitwasyon pinakaangkop ang langis? Para sa mga aplikasyon na nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagpapalamig, pagtanggal ng mga kontaminante at pagpapadulas ng bahagi na gumagana sa matataas na bilis, kadalasan ay may katamtamang karga at may sistema ng pagpigil para hindi ito tumagas. Walang kapantay ang katumpakan at husay ng pagpapadulas gamit ang langis sa ganitong kaso. Ngayon, talakayin naman natin ang grasa. Kung mabilis ang langis, ang grasa ay matibay na paste. Ano nga ba ito? Sa totoo lang, halo ang grasa. Ito ay binubuo ng langis na pampadulas na maaaring mineral o synthetic tulad ng sa purong langis, pampalapot at mga aditibo. Ang pampalapot na kadalasan ay metalikong sabon tulad ng sabon ng lithium, calcium o sodium ay nagsisilbing parang espongha o matrix na humahawak sa langis. Isipin mo ito na parang gulaman.
Karamihan dito ay tubig, pero ang pampalapot o pulbos na gulaman ang nagpapatigas nito. Ang lanis ay unti-unting inilalabas habang gumagalaw ang piyesa o kapag may partikular na temperatura at presyon. Ang semi-solido nitong istruktura ang dahilan ng natatanging katangian ng grasa, lalo na ang kakayahan nitong manatili kung saan inilagay. Hindi ito dumadaloy gaya ng lanis, kaya hindi nito kailangan ng komplikadong sistema ng pagpigil sa tagas. Kaya perpekto ang grasa sa mga punto ng pagpapadulas na mahirap selyuhan o hindi praktikal ang madalas na pagmantini. Bukod sa nananatili sa lugar, ang grasa ay mahusay ding pananggalang laban sa dumi o kontaminanteng mula sa labas. Sinasara nito ang bahagi ng pagpapadulas at pinipigilan ang pagpasok ng alikabok, tubig at dumi na maaring magdulot ng pagkasuot. Mahalalaga ang katangiang ito sa marumi o mamasa-masang lugar. Isa pa, mas madalang ang kailangan sa pagpapadulas. Dahil nananatili ang grasa, dahan-dahang lumalabas ang lanis, kaya mas matagal ang pag-itan ng maintenance. Ginagawa nitong perpekto ito para sa mga bahagi na gumagana sa ilalim ng mabibigat na karga, mababang bilis o pabugso-bugsong galaw kung saan hindi pangunahing alalahanin ang pagpapalamig. Ang mga bearing ng gulong, universal joints, pin at bushing na mabibigat na kagamitan at maging ang mga bisagra ng iyong pinto ay mga halimbawa kung saan grasa ang tamang pagpili. Pero paano naman ang grasa? Ano ang superpower niya at saan siya namamayani? Siya ang kampeon pagdating sa pagdikit, pagsesyelyo at proteksyon sa mahihirap na kapaligiran, lalo na kung hindi naman pangunahing kailangan ang tuloy-tuloy na daloy at matinding pag-dissipate ng init. Pero ang tanong na talagang gustong masagot at talagang mahalaga para sa aktwal na paggamit, paano nga ba pipiliin sa aktwal na sitwasyon kung langis o grasa ang gagamitin? Ang pagpili ay nakadepende sa iba't ibang salik ng kagamitan at ng kapaligiran kung saan ito gagamitin. Isa-alang-alang ang bilis ng operasyon. Mas mainam ang langis para sa mataas na bilis dahil mas maganda ang daloy at pangtanggal nito ng init. Para sa mababang bilis, mas bagay ang grasa dahil natitiyak ang lubrikasyon nang hindi natatanggal. Mahalalaga rin ang bigat ng karga sa bahagi, kung saan ang grasa, dahil sa lapot at kakayahan nitong manatili sa lugar, ay mahusay para sa mabibigat na karga, kung saan maaring mapiga palabas ang langis mula sa contact zone. Epektibo ang langis sa magaan hanggang katamtamang karga, pero paano ang temperatura? Kung kinakailangan ng aktibong pagpapalamig tulad sa makina, langis ang dapat gamitin. Mas kaunti ang kakayahan ng grasa na magpalabas ng init. Pero may mga espesipikong grasa na pwedeng gawin para gumana sa matitinding temperatura, mataas man o mababa, nang hindi nawawala ang mga katangian nito. Isipin mo ang lugar ng trabaho. Kung marumi, basa o maalikabok ang lugar, mas mainam ang grasa dahil mas maganda ang selyo at proteksyon nito laban sa mga kontaminante. Ang langis dahil likido ito ay mas madaling pasukan ng mga elementong ito maliban na lang kung perpektong selyado ang sistema. Panghuli, ang disenyo ng makina at ang dalas ng maintenance kung saan kung hindi madaling maselyuhan ang bahagi o mas mainam ang hindi madalas na pagpapadulas, grasa ang pipiliin. Kung posible at kinakailangan ng sistema ng recirculation at pagsasala ng lanis, langis ang pinakamainam na pagpipilian. Kung ang piyesa ay pwedeng maselyuhan o ilubog sa lanis at kailangan ng tuloy-tuloy na paglamig at linis, piliin ang langis. Kung mabagal ang galaw, mabigat ang karga, agresibo ang kapaligiran o mahirap pigilan ang pagtagas ng langis, grasa ang mas matalinong pagpipilian. Tara, silipin natin ang ilang halimbawa. Isipin ang iyong kotse. Ang makina, obra ng injeriya na tumatakbo sa mataas na revolusyon at temperatura, ay nilulubrikahan at pinapalamig ng langis. May lalagyan ito ng langis at bombang nagpapadaloy sa buong sistema. Samantala, ang bearing ng gulong na sumusuporta sa bigat ay lantad sa alikabok, tubig at pagbabago ng temperatura. Gumagamit sila ng grasa para maprotektahan at mapanatiling maayos ang takbo ng matagal, kahit walang komplikadong sirkulasyon. Paano naman ang kadena ng bisikleta? Madalas silang nilalagyan ng magaan na langis para sa mabilis at episyenteng galaw, ngunit kailangan itong ulitin ng madalas. Sa kabilang banda, may ilang bahagi ng mabibigat na makinang pang-industriya tulad ng malalaking bearing na dinisenyo para gumana gamit lang grasa dahil sa bigat ng karga at hirap sa tuloy-tuloy na daloy ng langis. Ang paggamit ng maling pampadulas ay maaring kasing sama ng hindi paggamit ng anuman.
Halimbawa, kung may grasa ang motor, mahahadlangan ang daloy, paglamig at paglilinis na magdudulot ng sobrang init at pagkasira. Kapag gumamit ng langis sa bearing ng gulong na para sa grasa, maaaring magdulot ito ng tagas, pagkawala ng pampadulas, pagpasok ng dumi at mas mabilis na pagkasira. Maaring mapahinto ang buong operasyon kapag nasira ang pin o bushing ng kagamitang pang-agrikultura dahil sa kakulangan ng angkop na grasa. Laging mahalaga na kumonsulta sa mga rekomendasyon ng gumawa ng kagamitan. Dinisenyo nila ang makina na may particular na pampadulas sa isip, isinasaalang-alang lahat ng variable sa operasyon. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mang video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. I-like mo na rin at iyon ang notification bell. At kung sa tingin mo ay interesante ang aming nilalaman, maaari mong isaalang-alang na maging miyembro para matulungan kaming magpatuloy sa paggawa ng mga nilalaman dito sa platform at mabanggit ka sa aming mga video. Kung gusto mo pang malaman ang inirerekomenda naming mga kurso, iscan lang ang QR code dito sa gilid o i-click ang link sa video description para ma-access ang mga oportunidad na magpapalago ng iyong kakayahan at magbibigay ng career advantage. Ikaw, naranasan mo na bang mahirapan sa pagpili ng langis? Kung grasa, anong pampadulas ang karaniwan mong gamit sa bahay o trabaho? Ilagay ang kwento mo sa comments. Sa gilid, may dalawang interesting na video na pwedeng panuurin para madagdagan ng kaalaman at mapukaw ang curiosity mo. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at pag-isipang maging miyembro. Salamat mga mahilig sa engineering. Kita tayo sa next video.